Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Rally ng libu-libong manggagawa ngayong araw ng paggawa. Inulan. Huling bahagi ng umento sa sahod ng mga kawani ng gobyerno ibibigay na sa Hunyo. Paano naman sa pribadong sektor? Tren na diskaril sa Muntinlupa. Lumuwag daw ang riles dahil sa sobrang init ng panahon. 8 magsasaka sa Ilocos Norte, tinamaan ng kidlat. Isa sa kanila, patay. Lalaki, ginulpi hanggang mamatay sa Tandang Sora, Quezon City. Sa gitna ng tag-init, ilang bahagi ng Mountain Province, inulan ng yelo. Ilang taniman naman sa Albay, natutuyo na. Malakas na ulan kaninang hapon. Hudyat ba na tapos na ang tag-init? Kampanyang pangturismo ng Pilipinas, ipinalabas sa CNN. Mga ilog na may illegal settlers malapit sa NAIA, tinakpan bilang paghahanda sa pagdating ng mga delegado sa pulong ng Asian Development Bank bukas. Paglubog ng bangka sa India, mahigit 100 ang patay. Elmo Magalona na nag-birthday nung isang linggo, may pabirong hiniling na regalo mula sa ka-love team na sa Julian San Jose. Ano kaya ito? At Latina diva na si Jennifer Lopez, magko-concert daw sa Pilipinas. Agua de Mayo o unang ulan sa buwan ng Mayo. Yan ang naranasan dito sa Metro Manila ngayong unang araw ng Mayo, makalipas ang ilang linggo ng matinding init at alinsangan. Sa kasabayan ng ating mga nakatatanda, may tuturing daw na biyaya yang Agua de Mayo na yan. Kaya ang mga bata ay sadyang pinaliligo sa unang ulan ng Mayo sa paniniwalang proteksyon ang Agua de Mayo laban sa isang taong pagkakasakit. May kalakasan ng ulang kanina kaya may mga nagtatanong ngayon kung papatapos na ang panahon ng tag-init. Tututukan natin ang sagot sa tanong na yan mamaya-maya dito sa 24 Oras. Magandang gabi po, inulan ang kilos protesta ng libu-libong manggagawa ngayong Labor Day o Araw ng Paggawa. Pero hindi sila natinag, isinigaw nila ang hiling na 125 peso across the board na dagdag sahod. Hinarap naman sila ng ilang miyembro ng kabinete pero walang anumang ipinangako. Pag-aaralan lang daw muli ang kanilang hiling. Nakatutok si John Consulta, live mula sa Mendiola. John? Mel, Mike, ilang minuto pa lang nakakaraan nang matapos nga itong huling programa ng pinakahuling alliance ng mga militante na napunta dito sa bahagi ng Mendiola. Kaugnay pa rin ng araw ng paggawa pero hanggang sa oras na ito ay patuloy pa rin naka-alerto itong mga tauhan ng Philippine National Police at patuloy na nagbabantay sa bahagi ito ng Mendiola na patungo itong ating kinatatayo ang kalsada ay directly link nga ito sa kalsada patungo sa Palasyo ng Malacanang. Pero kaninang umaga pa, Mike, Mel, ay patuloy nga ang pagdating ng mga libu-libong mga manggagawa para nga ilabas ang kanilang hinaing ngayong araw ng paggawa. Isa, dalawa, tatlo! Isa, dalawa, tatlo! United will never be defeated! The workers united will never be defeated! Sa ilalim ng tirik na araw, ito ang sigaw ng mga manggagawang nagtipon-tipon dito sa Mendiola, Maynila. Libo-libong mga manggagawa na member ng mahigit 40 labor groups ang nagsama-sama bilang paggunita sa araw ng paggawa ngayong araw. Iisa lang ang hiling nila, pagpasura sa kontraktualisasyon ng mga manggagawa, pagpasa sa 125 pesos across the board wage increase at pagpapahinto sa mga demolisyon. Ang kailangan, ang hinihingi ng mga manggagawa ay munting mga bagay lang na magbabalik sa kanyang dignidad.
yun lang naman ang hinihingi ng mga manggagawa eh. Kung kaya't panahon na para makinig siya. For once, makinig naman ng gobyerno sa demand ng mga manggagawa. Matagal nang nagtitiis sa kakarampot na sahod, sa kawalan ng trabaho, sa massive na contractualization. Sa gitna ng protesta, dumating ang ilang opisyal ng Malacanang para tanggapin ang sulat na inihanda ng labor groups para sa Pangulong Noynoy Aquino. Umakyat sila sa entablado para kausapin ng mga ralista. Kami po ay naatasan ng ating mahal na Pangulo upang personal na humarap at makipag-usap sa inyo ngayong umaga bilang pagpapakita ng seryosong interes at pakikiisa ng ating Pangulo. Tinanggap po namin sa inyong mga liderato ang nakasulat po ninyong mga rekomendasyon at mga pahayag at aasahan po ninyo katulad po ng ibinigay na utos sa amin ng Pangulo na ang mga kaukulang mga departamento ay pag-aaralan po. We're looking at long-term solutions to the issues on unemployment, and so we are determined to ensure inclusive and equitable growth. Pero matapos ang kanilang talumpati, dismayado ang marami sa mga manggagawa sa kanilang narinig. Medyo disappointing yung ganyang sagot dahil sa totoo lang, we have raised these same issues last year. Same day, May 1. Ganun pa man, nagbibigyan namin siya ng pagkakataon uli na mag-aral. Subalit hindi maaari na aabot uli ang 1 taon bago siya sumagot sa amin. Pasado 1:00 ng hapon, naragdagan pa ang bilang ng mga ralista sa Mendiola. Agad naman pumwesto ang mga pulis para harangin ang mga militante sakali magpilit ang mga ralistang pasukin ang gate ng Mendiola para makadiretso sa Malacanang. Nakaantabay rin ang mga miyembro ng Civil Disturbance Management Unit o CDMU ng Philippine National Police. Bukod sa puwersa ng NCRPO, dumating din ang ilang dagdag na puwersa ng pulis mula sa probinsya ng Laguna, Batangas at Rizal para panatilihin ang kaayusan dito sa Mendiola. Ang mga batuta, helmet at truncheons nakahilera sa mga kalsada. Kapansin-pansin na walang bitbit na baril ang sinuman sa mga pulis na nagbabantay dito sa Mendiola. Kautusan daw ito matapos ang marahas na demolisyon sa Silverio Compound sa Parañaque noong 1 linggo kung saan isang residente ang namatay sa tama ng bala. Lahat ng entry points dito ng Malacanang, dito sa atin sa GP Laurel, sa Picasal Solano, meron din doon na mga kapulisan at lalong-lalo na sa Mendiola. Ang order sa atin dito ay yung maximum tolerance talaga na kung saan hanggat walang ginagawa yung mga ralista sa atin ay talagang nagbabantay lang tayo. Sa mga oras ito, Mike, ay abala na itong mga tauhan ng MMDA para linisin itong lugar kung saan nga ay pinuntahan ng mga libu-libo mga manggagawa at patuloy na rin sinasaayos itong daloy ng trapiko para sa ating mga motorista. Mike? Malinis na yung pinakita nyo sa aming kuha. Live yun, no? Diyan sa may kanto ng, yung papunta Mendiola. Tama dyan, Mike. Totoo yun, Mike. At saka nakalinis din, nakatulong yung pagbuhos ng ulan kanina at nalinis na nga itong lugar na ito ng bahagi ng Mendiola, Mike. Natapos ba ng mas maaga sa tagtang oras yung rally dahil sa ulan, John? Tama ka doon, Mike. Mas maaga nga natapos. In fact, it was around 10 minutes before 6 o'clock. Bagamat alas 6 pa dapat ng kanilang deadline para nga tapusin yung kanilang programa. Malaking bagay dito, Mike. Nakaapekto yung malakas na pagbuhos ng ulan sa kasagsagan ng kanilang protesta, Mike. Maraming salamat, John Consulta. Bago sila nagpakitang puwersa sa Mendiola, ay nanggaling muna sa iba't ibang lugar sa Kamaynilaan yung mga nagrally. May ilang dayuhang ding nakilahok sa rally, nakatutok si Chino Gaston. Live din po ito mula sa Mendiola. Chino? Mike, ulan man o matinding init ay hindi nakapigil sa pagmarcha ng mga militanteng grupo ngayong araw ng paggawa. Nagsimula ang programa ng mga miyembro ng grupong Piston, Kilusang Mayo 1 at Anak Pawis sa pagsunog ng effigy ng Pangulong Aquino na hango sa isang aso at may mga nakakabit na mga sandatang pandigma. Pero naudlot ang programa sa biglang pagbuhos ng malakas na ulan. At habang umuulan, kinuyog naman ng mga militante ang isang nagpakilalang freelance photographer sa akalang ahente ito ng gobyerno. Mabuti na lang at agad siyang sinaklolohan ng mga taga-Commission on Human Rights at nailayo sa mga nagngangalit na militante. Namataan naman ang mga German nationals na ito na nakikiisa sa grupong KMU
kahit may batas laban sa pakikiisa ng mga dayuhan sa mga pagkilos. The movements are different, but we have also symbolizing because the enemy is the international financial capital. Bago nito, alas 10 ng umaga pa lang ay payapang nagtipon-tipon ng mga militanteng grupo sa Espanya, Maynila kaninang umaga. May mga dumating sakay ng mga pampasadang jeep. Ang ilan naman naglalakad. Pagsapit ng tanghali, nagsimula na silang magmarcha patungong Plaza Miranda kung saan nagsama-sama ang karamihan ng mga rallyista. Hindi alintana ang matinding sikat ng araw at pambihirang init sa kanilang mga panawagan na ipasa ang 125 peso across the board wage hike, pagtigil sa kontraktualisasyon ng mga manggagawa at pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Lakpakan po natin si Crispin Beltran, bayani ng uring manggagawa at ng mamamayang Pilipino. Nagbigay pugay rin ang mga manggagawa sa yumaong labor leader at dating Anak Pawis Party List Representative Crispin Beltran. Si Beltran ang naghain ng panukalang batas para sa 125 peso across the board wage increase na inabot na ng halos isang dekada pero hindi pa rin naisa sa batas. Sabay-sabay nagmarcha ang mga militante dakong alas 2 ng hapon patungong Mendiola. Bukod sa pagpapakita ng puwersa, ang pagtitipon ng mga manggagawa, may mensahe rin sa Pangulong Aquino ang ilang mambabatas. Naniniwala kami na ang tagumpay ng mga magsasaka at manggagawang bukid sa Hacienda Luisita ay magsisilbing inspirasyon sa milyon-milyon mga magsasaka at manggagawang bukid sa buong bansa na hanggang ngayon ay wala pa ring sariling lupa. Napakamanhid at ignorante ni Pangulong Aquino sa pag-reject doon sa demand ng manggagawa sa 125 wage hike. Unang-una, ang perang ito ay hindi mula sa bulsa ni Aquino, kundi mula sa hirap at pagtitiis ng lakas paggawa ng ating mga manggagawa. So dapat hindi ipagkait yan sa mga manggagawa. Hindi po ito limos na hinihingi ng ating mga manggagawa, kundi just fruits of their labor. Mike, sa ngayon ay may mga mangilan-ngilang pulis na mga natitira dito sa kahabaan ng Mendiola na nagbabantay nga. Pero sa ngayon na karamihan ng mga pulis ay nagsiuwian na natapos nga yung programa ng mga militanteng grupo bago mag-alas 6 ng hapon. At sa pagtataya ng Manila Police District ay mapayapang natapos sa mga kilos protesta ngayong araw ng paggawa. Mike. Maraming salamat, Chino Gaston.